katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo sa karaniwang panahon. At ang tema po natin ay ang kabukasang loob. Kabukasang loob na dapat nating ibukas ang ating sarili, ang ating kinabukasan, ang lahat ng ating mga dikain at gustong gawin sa kalooban ng Diyos. Ito po ating napakinggan sa unang pagbasa sa sulat Santiago Kapitulo 4, versículo 13 hanggang 17. Sapagkat hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay, dapat sabihin lagi natin kung kalooban ng Diyos, ito ang masunod. Dahil ayon pa sa ating salmo na makinig tayo sa Diyos, kaya mapalad ang lahat ng mga aba at lahat ng makikinig sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay nasa kanila, ang Diyos ay siyang gabay nila. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 38 hanggang 40, sinasabi ng ating Panginoon kay Juan na nagsasabi na kanilang pinigil ng isang tao na gumagawa ng kabutihan at himala sa pangalan ng ating Panginoon Jesus na huwag siyang pigilin sapagkat ang lahat ng mga gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon o kung sino man ang kapanig sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi po kalaban bagkus kapanig ng nananalig sa ating Panginoong Hesus. Kabukasang loob, ito ang napakahalaga sa buhay natin ngayon na kuminsan sarado tayo sa tinatawag nating mindset o mga misconception, mga sariling paningin natin na parang nakahuna ang ating pag-iisip at hindi na tayo bukas sa mga pangyayari, mga pag-iisip at opinyon ng iba at kung ano ang paningin ng ibang tao. Ang bias ng pag-iisip ng tao ay hindi po ayon sa paningin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Kaya dahil dito, kailangan natin ang kabukasang loob. Kabukasang loob sa Hebreo pa ay tihot, na sa ating mga pagbasa dahil nasa Koinoko na Grigo ang orihinal na pagkasulat ang ating mga pagbasa ngayon liban sa Salmo na nakasulat sa Hebreo. Sa
ating unang pagbasa at sa ating Ebanghelyo na orihinal na pagkasulat sa Koinoko na Griego. Sa Koinoko na Griego, ang kabukasang loob ay tinatawag po na eilektrenia, na nasali naman sa Latin, apertos, maging bukas, may kabukasang loob. Ito ang dapat nating tingnan, sapagkat kung sarado ang ating pag-iisip, lahat na lang ng ating tinitingnan at mga taong nakikita natin ay hinuhusgahan na natin, pinagtansya na natin. Pagka sa ating pagtingin sa kanila ay mali na dahil ang akala natin ay ganyan sila. Huwag po tayong titingin sa ating kapwa ayon sa ating mga bias, sa ating mga pansarili na paningin at mga pamaraan, bagkos sa pamaraan ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang ating Panginoong Hesus, siya po'y bukas para sa lahat. Dapat tayo, nananalig ng mga Kristiyano, maging bukas din tayo sa ating kapwa-tao. Ang atin pong titingnan, hindi ang kanilang makikita sa labas. Hindi po ang kanilang mga pamaraan o dili kaya mga damit o dili kaya mga hugis at kanilang mukha. Bagkos, tingnan natin sa tao kung ano ang nasa kanilang puso at ano ang kanilang ginagawa dahil ito ay ginagawa nila na kabutihan na nagmula sa puso. Ang atin pong tingnan ay ang katotohanan, hindi ang mga mali na opinyon na pinapairal ng mga ilan na nasa kapangyarihan na mga mayaman o nakaupo sa mga luklukang makapangyarihan. Ang atin pong pagtingin sa ating kapwa, ulitin ko, ay ayon sa mga mata ng ating Poong Hesus Nazareno, na dapat po tingnan natin sa puso at hindi sa mga mapang-ibabaw na nakikita natin. Sapagkat ang Diyos ay tumatago sa puso, hindi po sa mga mukha at sa mga panglabas na nakikita natin. Ang Diyos ay tumitingin sa kaibuturan at kalaliman ng ating pagkatao, hindi sa mga panglabas na mga anyo na kung minsan ito ay nagbigay sa atin ng mali na paghusga o mali na pag-akala ng ating kapwa. Ang mali na pag-akala sa ating kapwa ay ang akala natin, kaya natin ang lahat, alam natin ang lahat, pero hindi totoo. Yan ay pagmamalaki lang ng ating sarili at yun ay laban sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay nagkaroon na ng pagka-obserba sa ating kapwa, na para bang bantay sarado tayo sa nagawa ng pagkakamali sa ating kapwa, at hindi natin nakikita na mismo ang ating sarili ay may mga pagkakamali na higit pa sa kanila, ito ay dapat nating iwasan sapagkat ang mahalaga, ulitin ko po, ang puso natin at ang kalooban ng Diyos na kung saan ang tao ay naugnay sa kanyang puso sa Diyos. Kung ang ating paningin ay makadiyos, kung ang ating mga pag-iisip at hadikain ay makadiyos, kung ating mga kalakaran at mga pamaraan sa ating mga institusyon ay para sa Diyos at para sa kalooban ng Diyos, tayo ay nasa tama na daan. Paano po natin ito gawin? Una, ngayon ay panahon na ng Espiritu Santo dahil dumating na ang Espiritu Santo sa Pentecostes. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa gabay ng Espiritu Santo. Pangalawa, bago tayo maghusga o dili kaya magbigay ng ating opinyon o paningin sa ating kapwa, tingnan muna natin ang ating sarili. Ano ang ating kahinaan at kalakasan? Ano ang tunay nating pagkatao? Bago tayo maghusga sa ating kapwa. Pangatlo, sa bawat pagtingin sa ating kapwa-tao, dapat tingnan natin na may habag
may kaluubang mabuti at may pagmamahal na yon ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung wala tayong habag at wala tayong pagmamahal sa ating kapwa, mali lagi ang ating paghusga at maging maling akala natin sa kapwa-tao ay siya pang magdulot sa atin sa kasalanan. Sinasabi sa ating Ebanghelyo na kung mayroong gumawa ng mabuti at hindi laban sa kay Kristo at sa ating Panginoong Diyos, ay kapanig natin. Versikulo 40, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Marcos. Kaya, dapat ang isipin natin, hindi ang mga pamaraan ng tao, bagkos sa pamamaraan ng turo ng ating Panginoong Hesus Nazareno o sa mga pamamaraan ng Diyos. Kung tayo ay kumikilos ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ibig sabihin ayon sa pamamaraan ng Diyos, tayo ay nasa tamang daan, ay nasa tamang daan, tayo ay gumaganap na maging kapwa na nagpapahayag na si Kristo ay nasa ating puso at ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Iwasan natin ang paging marites at mga tsismis. Iwasan natin ang mga pag-obserba sa kamalian ng kapwa. Bagkus tingnan natin ano ang ating magawa upang lahat tayo ay maging instrumento ng kapayapaan, kabutihang loob, at pag-ibig o pagmamahalan sa lahat ng tao upang ang tunay na buhay na Kristiyano ay siyang maisabuhay natin sa pangalan ng ating Panginoon na Diyos ng pag-ibig, awa at habag. Amen? Purihin natin ang Diyos.